Ang kwentong ito ay hangos sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Asyong. Walang eksaktong taon. Lugar ng Visayas. Ang gabi ay tahimik, maliban sa may hinanghuni ng kuliglig at ihip ng malamig na hangin sa aming nayon. Sa gitna ng dilim ay nakatingin ako sa kisame ng aming bahay. Habang naririnig ko ang bawat tibok ng puso ko na parang may naghihintay sa akin sa labas. Pagmasdan mo, Asyong, at huwag kang matakot. Bulong naman dito ng isang boses na hindi ko inaasahan. Malamig at puno ng otoridad, pero sa kabila ng takot ay may hatid itong kakaibang kapayapaan. Napalingon naman ako sa paligid at sa kabila ng liwanag ng kandila sa tabi ng altar ng aming bahay, parang may aninong sumasayaw sa mga pader. Asyong, tulog ka na ba? Sigaw dito ni Mang Claro, ang kapitbahay naming malapit na laging nag-aalala sa akin. Hindi pa po, Mang Claro. Bakit po? Pilit ko namang pinapakalma ang boses kong nanginginig sa oras na yon. Sa totoo lang ay gusto kong maniwalang normal ang gabing yon. Pero ang lamig na dumadapo sa likod ko'y parang may nagpapahiwatig na kakaiba. Mula nung bata pa ako ay sinasabihan na nila akong antingero. Isang taong nagtataglay ng mga talismang nagpoprotekta sa akin mula sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Hindi ko rin naman ito hiniling, pero hindi ko rin maiwasang tanggapin na ito ang kapalaran ko. Muling bumalik ang boses sa isip ko. Asyong, ilabas mo ang anting-anting. Gamitin mo ito ngayong gabi. Nang marinig ko naman ang boses na iyon ulit, napatingin naman ako sa bulsa ng aking lumang kamiseta. Naroroon ang maliit na kwintas na bigay ng lolo ko bago siya pumanaw. Simula noon, kabaryo, ay lagi na lang may nangyayari sa tuwing hawak ko ito. Mga aninong naglalaho, kakaibang malamig na hangin, at ngayon, ang gabing ito na tila mas naiiba. Bumangon naman ako, dala ng kaba, pero handang malaman ang misteryo sa likod ng mga nangyayari. Sa unang hakbang palang palabas ng pintuan ay sumalubong ang hangin na parang boses na bumubulong. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ako. Ngunit sa dilim ng dulo ng aming bakuran, isang figura ang lumitaw. Tila tao, ngunit hindi. Parang isang aninong buhay, at ang mga mata nito'y kumikislap sa dilim. Asyong, lumayo ka riyan! Narinig ko ang boses ni Mang Claro, pero mas narinig ko ang isa pang boses na mas malalim at mas makapangyarihan. Harapin mo siya, Asyong. Ito ang simula ng iyong pagsubok. May kilabot man, kabaryo, pero hinigpitan ko ang hawak sa aking anting-anting at batid kong wala ng atrasan. Lumapit naman ako ng dahan-dahan sa figurang nasa dulo ng aming bakuran. Sa bawat hakbang ay parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Mataas ito at payat at tila natatakpan ng makapal na ulap ng kadiliman. Asyong! Tumawag ulit ang boses mula sa anino, ngunit hindi na ito ang boses na narinig ko kanina. Mabangis, mabigat at parang galing sa kailaliman ng lupa. Hindi kita kilala. Pilit kong tinatakpan ng takot. Pero ramdam ko
ang bahagyang panginginig ng boses ko. Tama ka, pero kilala kita. Matapos nitong makapagsalita, ngumiti naman ito ng malapad. At doon ko nakita ang mga ngipin nitong tila mga itak na handang pumatay. Kinuha ko ang anting-anting mula sa bulsa ng aking kamiseta at mahigpit ko itong hinawakan. Mainit ito sa pakiramdam. Tila nagbabaga sa kamay ko, pero hindi ko ito binitawan. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko naman sa kanya. Kahit alam kong baka hindi ko magugustuhan ang sagot nito. Hindi ikaw ang kailangan ko, Asyong, pero ang dala mo. Napalunok naman ako dito, kabaryo. Ang dala ko? Ang anting-anting? Sagot ko sa kanya. Tumawa naman ang halimaw ng mahina. Ngunit ang tunog nito ay tila alingaw-ngaw ng daang libong boses na bumalot sa buong paligid. Hindi lang iyan. Ang dugo mo, ang lahi mo. Ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihang hindi mo pa nauunawaan. At ngayon, oras na para kunin ko ang nararapat sa akin. Matapos makapag-uwi ka nito, biglang kumilos ang figura. Ang bilis nito'y parang kidlat. At bago ko pa mapagtanto, nasa harap ko na ito. Sa sobrang lapit, ramdam ko ang malamig niyang hininga sa pagmumuka ko. Hindi mo ako madadala. Itinaas ko ang anting-anting sa pagitan namin. Ang liwanag na lumabas mula rito'y nakakasilaw talaga. Napaatras ang nilalang. Sumigaw ito ng napakalakas at tila nasusunog ang kanyang anyo. Hindi mo alam ang sinimulan mo, Asyong. Sigaw dito ng halimaw habang unti-unti siyang natutunaw sa harap ko. Hanggang sa nawala ito ng tuluyan. Bumagsak naman ako sa lupa. Hinihingal habang nararamdaman ang bigat ng nangyari. Asyong, Nagbalik ang malamig ngunit payapang boses. ginising mo ang iyong kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, hindi ito ang huli. Marami pa ang darating. Ako ang gabay mo, ngunit ang laban ay sa iyo. Matapos kong marinig ang boses na iyon, napatingin naman ako sa hawak kong anting-anting. Ang dating simpleng kwintas, ngayon ay parang kumikislap na malagintong liwanag. Hindi ko man alam ang susunod. Isa lang ang sigurado ko. Ang buhay ko mula ngayon ay hindi na magiging tahimik pa. Ako si Asyong Kabaryo, ang antingerong may gabay ng anghel. At ang laban ko'y ngayon pa lang nagsisimula. Hindi ko inakalang magbabago ng tuluyan ang buhay ko sa isang gabi lang. Isang gabing tahimik ngunit puno ng mga bulong sa hangin at aninong gumagapang sa dilim. Isa akong simpleng antingero sa aming baryo na madalas lang ay nagpapagaling ng mga sinasabing kinulam o nagbibigay ng pampaswerte sa mga taong nangangailangan. Akala ko nung una yun lang ang papel ko hanggang sa dumating ang gabing yon. Sa bahay namin nagawa sa kahoy, nakaupo naman ako sa lumang bangko habang pinagmamasdan ang anting-anting na iniwan ng lolo ko. Hindi ito basta-basta. Ito ay magiging gabay mo kapag dumating na ang tamang panahon. Naalala ko pang bilin ni lolo sa akin noon. Sa tuwing naiisip ko yun, ay parang biro lang. Ano naman kaya ang kahulugan nito? Ngunit biglang nanlamig ang buong paligid. Ang kandila sa altar ay nagliyab ng mas maliwanag. Halos parang may gustong ipaalala sa akin. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang boses na tila nanggagaling kung saan. Asyong, handa ka na ba? Napatigil naman ako nang marinig ko ang bulong na yon.
Sino ka ba talaga? Tanong ko dito kahit na ang sagot ay parang nasa loob ko na. Anghel na maggagabay sa'yo. Isa kang tagapagligtas, Asyong. Pero bago mo magawa yun, kailangan mong harapin ang kadiliman. Hindi ko naman alam kung dapat ba akong matakot o magtiwala. Ngunit ang pakiramdam ko'y para sa akin na nakasalalay ang mga susunod na mangyayari. Sa gabing yon, sa simpleng buhay ng isang antingero, nagsimula ang kwento ng isang laban na magpapabago sa lahat. Isang kwentong magdadala sa akin sa hangganan ng liwanag at dilim. Isang araw noon, kabaryo, meron akong natuklasan. Hindi ko naman halos akalain na ang isa sa mga taong labis kong iginagalang sa aming baryo ay may itinatagong karimlan. Si Alarcon, ang kilalang negosyanteng laging abala sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan at itinuturing na bayani ng aming lugar. Sa tuwing may problema ang mga tao, ay laging siya ang unang nag-aabot ng kamay. Ngunit sa likod ng kanyang magilaw na ngiti at tila perpektong anyo, may nakatagong lihim na magdadala sa akin sa pinakamalaking laban ng buhay ko. Isang gabi noon, kabaryo, habang papauwi ako mula sa pagtulong sa may sakit na bata, ay napadaan ako sa malawak na lupain ni Alarcon. Napansin ko naman ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang mga kuliglig na dati walang tigil ang huni ay tila biglang nawala. Sa gitna ng kadiliman, may nakita akong figura sa dulo ng kanyang bakuran. Akala ko nung unay isang hayop. Ngunit nang lumapit ako, doon ko napansin ang kakaiba nitong anyo. Ang katawan nito ay parang tao. Ngunit ang mga mata kumikislap sa dilim at ang mga kuko nito'y mahaba parang matutulis na espada. Sa isang iglap lang, nagbago ang anyo nito at nagiging pamilyar na ang mukha para sa akin. Asyong, Wika ng figura sa tinig na kilalang kilala ko. Walang iba kundi si Alarcon. Alarcon, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Matapos ko naman itong tanungin, ngumiti lang siya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay nakaramdam ako ng malamig na takot. Dahang-dahang lumapit si Alarcon sa akin. ang tanong, Asyong, alam mo ba kung sino talaga ako? Napalunok naman ako habang ang anting-anting sa aking bulsa ay biglang uminit. Isang malinaw itong babala. Ako nga si Alarcon, ang taong tumutulong sa baryong ito. Ngunit hindi nila alam na ako rin ang halimaw na kumakain ng kanilang laman sa gabi. Nanlaki naman ang mata ko habang tumatawa ito. Ang kanyang anyo'y dahang-dahang nagiging mas nakakatakot. Mga pakpak na parang paniki. Mga pangil na tila sa isang halimaw. Asyong, hindi ko inaasahan na ang isang antingero ang magiging balakid sa plano ko. Pero hindi mo ako mapipigilan. Ang baryong ito at ang lahat ng nasa paligid ay para sa akin. Humigpit naman ang hawak ko sa anting-anting habang nagsisimula na siyang lumapit. Hindi naman ako maaaring umatras. Alam kong ito na ang laban na matagal nang binabalaan sa akin ng aking lolo. Ngayong gabi, hindi na ako ang simpleng si Asyong na antingero. Ako na ang haharap sa halimaw na nagtatago sa kanyang tunay na anyo. Humigpit naman ang hawak ko sa anting-anting habang dahang-dahang lumalapit itong si Alarcon. Ang bawat hakbang niya ay parang nagpapabigat ng hangin at ang malamig na simoy ng gabi ay napalitan ng nakakakilabot na init. Asyong,
Isa ka lamang munting insekto sa harap ng kapangyarihan ko. Ano bang kaya mong gawin laban sa akin? Napakagatlabi naman ako ngunit hindi ako umalis sa kinakatayuan ko. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Ngunit kasabay nito, ang kakaibang init na nagmumula sa aking bulsa. Hinugot ko naman ang anting-anting at iniangat ito. Parang may sariling liwanag na biglang nagningning sa madilim na gabi. Sa pangalan ng liwanag, hindi mo madadala ang baryong ito, Alarcon. Hawak ko noon ang mahigpit na anting-anting. Sa isang iglap, umatras naman si Alarcon. Ngunit agad rin siyang tumawa ng napakalakas. Liwanag? Aniya, habang ang kanyang anyo ay tuluyang naging halimaw. Matutulis na pakpak, matalim na pangil at mga matang pula na tila nagbabaga. Ang liwanag na yan ay hindi sapat para talunin ako. Bigla namang umatake si Alarcon. Ang mga kuko niya ay mabilis na tumama sa lupa malapit sa akin. Nag-iwan ito ng malalaking hukay. Umatras naman ako, ngunit ramdam ko ang lakas ng kanyang presensya. Agad kong binigkas ang dasal na itinuro sa akin ng aking lolo. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, protektahan mo ko sa anumang masama. Sigaw ko dito kasabay ng paghawak sa anting-anting na biglang umapoy ng kulay asul na liwanag. Hindi ka makakatakas, Asyong. Sigaw naman dito ni Alarcon, sabay hampas ng kanyang pakpak na parang espadang may matatalim na gilid. Ang hangin na dulot nito ay halos tumilapon ako. Ngunit ang anting-anting ay naglabas ng liwanag na parang isang harang. Pinoprotektahan ako mula sa pinsala. Ngunit hindi ako nagpadala sa takot ko, kabaryo. Hinugot ko naman ang maliit na balisong na binasbasan ng lolo ko bago ito pumanaw. Kasabay nito, binigkas ko ang mga dasal na taglay ang kapangyarihan ng liwanag. Sa bawat pag-atake ni Alarcon, ay iniiwasan ko ang kanyang mga kuko at pangil. Ngunit mabilis siya at sa isang iglap ay naitulak niya ako sa lupa. Huli ka na, Asyong. Ang kanyang mukha ay halos 1 pulgada na lang ang layo sa akin. Ngunit bago pa siya makapanakit ay biglang lumiwanag ang buong paligid. Isang malakas na boses ang narinig ko mula sa likuran. Alarcon, ang kadiliman mo'y tapos na. Lumingon si Alarcon at sa likod ko'y tumayo ang isang figurang may malalaking pakpak. Nagawa naman sa liwanag. Ang anghel na naggagabay sa akin. Hindi mo ako matatalo. Bago pa man magpatuloy si Alarcon, ay naglabas ang anghel ng espada na yari sa liwanag at humarang sa kanyang pag-atake. Asyong, ito na ang pagkakataon mo. Gamitin mo ang anting-anting at wakasan ang kanyang kasamaan. Tumayo naman ako kahit nanginginig pa rin ang katawan ko. Hawak ang anting-anting sa kaliwa at ang balisong sa kanan. Humarap naman ako kay Alarcon. Sa huling pagkakataon, sinigaw ko ang dasal na nagtutulak sa dilim. Sa ngalan ng liwanag at ng lahat ng banal, tapusin na ito. Tumalo naman ako papunta kay Alarcon, habang ang anting-anting ay naglabas ng liwanag na halos bumulag naman sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak ko ang balisong sa kanyang dibdib, kasabay ng pagdampi ng liwanag mula sa anting-anting. Sumigaw si Alarcon ng ubod ng lakas. Ang kanyang katawan noon ay biglang naglaho na parang alikabok habang ang kanyang sigaw ay unti-unting nilalamon ng katahimikan. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang anghel ay ngumiti at nagsalita. Nagawa mo, Asyong. Ang liwanag ay nanaig muli. Sa gabing yun ay natapos ang laban, ngunit alam kong hindi pa ito ang wakas. Sa bawat halimaw na tulad ni Alarcon, naroroon ang tungkulin kong ipaglaban ang liwanag laban sa dilim. Pagkatapos ng sagupaan kay Alarcon, ay naramdaman ko ang biglang pagkawala ng bigat sa paligid.
Ang anting-anting sa aking kamay ay unti-unting lumamig, ngunit ang kakaibang liwanag nito'y nanatili. Sa harap ko ay tumayo ang anghel. Matayog, maliwanag at may presensya na parang nakakapawi ng lahat ng takot. Asyong, ikaw ay napili hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil sa iyong puso. Hindi ko naman alam kung papaano sasagot. Napaupo naman ako sa lupa. Hawak pa rin ang anting-anting habang ang mga mata ko'y nakatitig lamang sa kanya. Bakit ako? Isang simpleng tao lang naman ako. Hindi ko naman hiniling to. Ano bang meron sa akin? Ngumiti lamang ang anghel, ngunit ang ngiti niya'y may halong lungkot. Hindi ikaw ang pumili ng kapalaran na ito, Asyong. Ngunit matagal nang isinulat na ikaw ang magiging tagapagligtas ng mga inosente laban sa kadiliman. Hindi ito tungkol sa kung sino ka ngayon, kundi kung sino ka dapat maging. Tumahimik naman ako. Parang may mga alaala akong pilit na bumabalik. Ang mga kwento ng lolo ko tungkol sa mga halimaw na nagtatago sa dilim. Ang araw na ibinigay niya sa akin ang anting-anting at ang mga pagkakataong tila may misteryosong puwersa na nagligtas sa akin mula sa panganib. Matagal nang inihanda ang puso mo para dito. Ang iyong lolo si Mang Tiburcio ay hindi lamang isang karaniwang antingero. Isa siyang bantay ng liwanag katulad mo. Nang ibigay niya sa iyo ang anting-anting na ito, ay isinama niya ang paniniwala na kaya mong ipagpatuloy ang laban na iniwanan niya. Napayuko naman ako. Pilit inuunawang lahat ng mga sinabi nito. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Natatakot ako. Paano kung magkamali ako? Wika ko naman sa kanya. Hinawakan ng anghel ang balikat ko at biglang naramdaman ko ang mainit na kapayapaan na tila yumakap sa buong katawan ko. Ngunit ang tunay na tagapagligtas ay hindi nawawala ang tapang kahit sa gitna ng takot. Hindi ka nag-iisa. Ako ang iyong gabay at lagi kitang tutulungan. Napatingin naman ako sa kanya at ang mga mata niya ay parang nagbibigay liwanag sa dilim ng isip ko. Simula ngayon, kailangan mong alamin ang katotohanan sa bawat sulok ng iyong baryo. Ang mga halimaw na tulad ni Alarcon ay hindi nag-iisa. Ngunit hindi ka rin nag-iisa. Ang anting-anting na hawak mo ay hindi lamang para sa proteksyon, kundi simbolo ng liwanag na nasa loob mo. Gamitin mo ito hindi lamang para lumaban, kundi para magbigay liwanag sa iba. Sa mga salitang yon ay naalala ko naman ang laging sinasabi sa akin ng lolo ko. Ang liwanag ng anting-anting ay hindi galing sa labas. Nasa iyo na iyon. Isa ka lamang tagapagdala, Asyong. Ngayon, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Tumayo naman ako. Ramdam ang bagong lakas at tiwala sa aking sarili. Ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti naman siya at kasabay nito ay lumiwanag ang kanyang anyo. Simulan mo sa pagmamasid. Alamin mo kung sino ang mga nangangailangan ng tulong. Sundin ang iyong puso at ang liwanag na inilaan para sa iyo. Tandaan mo, Asyong, hindi lahat ng halimaw ay halatang halimaw. Ang iba'y nagtatago sa anyong tao, tulad ni Alarcon. Ngunit sa bawat kadiliman, naroroon ang liwanag mo. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon, ay hindi ko na inisip kung bakit ako ang napili. Tinanggap ko na ang katotohanang ito ang landas na inilaan para sa akin. Mula sa pagiging isang simpleng antingero, ako na ngayon ang bantay ng baryo. Ang tagapagligtas laban sa mga halimaw na nagtatago sa dilim. Nagtungo naman ako ng terminal ng tren ayon sa isang pangitain na nakita ko sa aking panaginip. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa isang
hindi maipaliwanag na pakiramdam na hindi ko kayang iwasan. Pagkaalis ko sa bahay kaninang umaga ay nagsimula akong makaramdam ng kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga tao sa paligid ay tila abala sa kanilang araw-araw na gawain. Ngunit para sa akin, parang may mabigat na nakatambad sa aking daraanan. Ibinangon ko ang aking anting-anting mula sa bulsa at naramdaman ko ang kanyang pag-init. Isang tahimik na paalala na may isang bagay na malupit na nagmamasid lang sa dilim. Bago pa man ako makarating sa terminal, ay nilapitan ako ng isang matandang manghuhula. Hindi ko naman ito kilala, ngunit sa tuwing nakakakita ako ng mga ganitong tao, alam kong merong dahilan. May mga mata siya na tila nakakakita ng higit pa sa ordinaryong tao. At sa mga mata niyang yon ay nakatagpo ko ng isang uri ng kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Nasa terminal daw ang aking susunod na pagsubok. Ang mga salitang binitawan ng manghuhula ay nagbunsod sa akin ng takot. May isang tao daw roon na nagtatago ng isang sumpa. Hindi siya halimaw sa kalooban, ngunit ang kadiliman ay nagnanais na mangibabaw sa kanyang kaluluwa. Bagamat hindi ko lubos maunawaan, ang mga sinabi ng matanda ay isang pakiramdam ng responsibilidad ang bumangon sa aking dibdib. Wala akong ibang magagawa kundi sundin ang tinig na nararamdaman kong nagsasabi sa akin na doon ko may kita ang sagupaan na magpapabago ng lahat. Pagdating ko naman sa terminal ng tren, ang paligid ay tahimik at tila walang buhay. Maliban sa malalaking ilaw na nagliliwanag mula sa mga signboard at mga malalaking tren na nag-aabang na tumulak patungong ibang bayan. Parang isang ordinaryong gabi, ngunit para sa akin, alam kong ang gabi ay magdadala ng isang bagong pagsubok. Ang matandang manghuhula ay tama. May isang dilim na nag-aabang sa mga sulok ng lugar na ito. Habang ako ay naglalakad sa platform at nagmamasid sa bawat tao, ay hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang tao o isang nilalang na hindi ko nakikita. Ngunit nararamdaman ko ang presensya nito. Parang ang hangin ay nagiging mas mabigat at sa bawat hakbang ko, ang anting-anting ko sa aking bulsa ay lalong umiinit. Isang senyales na ang oras ay malapit na. Dahil sa mga aral ng lolo ko, alam ko na ang mga sumpa ay laging hindi nakikita sa unang tingin. Ang mga nilalang na biktima ng dilim ay madalas nagtatago sa mga anyo ng mga tao. At minsan, ang pinaka nakakatakot na halimaw ay hindi ang mga nilalang na may matutulis na pangil, kundi ang mga may sugatang kaluluwa. At sa gabing ito, sa terminal ng tren, pakiramdam ko ay isang bagong nilalang na may sumpa ang nagbabantay sa aking paligid. Bilang isang antingero, alam ko na hindi ko maaaring iwasan ang hamon na nakatadhana sa akin. Hindi naman ako natatakot, ngunit may kalungkutan sa aking puso. Isang kalungkutan na alam kong hindi ko kayang takasan. Ang isang tao na nagsimula bilang inosente ay natutukso at naipit sa madilim na daan. At ako, bilang tagapagtanggol ng liwanag, ay kinakailangan harapin ang dilim na nais niyang dalhin sa mundong ito. Sa terminal ng tren, sa gitna ng mga tunog ng makina at ang magkasunod na pagdating ng mga tren ay naramdaman ko ang presensya ni Gabo. Si Gabo ay isang tao na biktima ng isang malupit na sumpa.
na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magbago at maging isang halimaw. Ang sumpang ito ay hindi likas na nakuha sa pamamagitan ng kanyang sariling kagustuhan, kundi isang malupit na pagsubok na ipinataw sa kanya ng isang mapanlinlang na nilalang o isang masamang pwersa. Sa kanyang nakaraan, si Gabo ay isang mabuting tao, isang ordinaryong individual na may mga pangarap at pag-asa sa buhay. Ngunit isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay naipit sa isang dilim na nagmula sa isang kasunduan na hindi niya ganap na nauunawaan. Ang sumpang ito ay nagdulot sa kanya ng pagbabago. Mula sa pagiging isang masayahing tao, naging isang nilalang na puno ng galit, sakit at takot. Ang kanyang anyo ay nagbago at ang mga bakas ng sumpang ito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman tuluyang nawala si Gabo bilang tao. Ang kanyang kaluluwa, bagamat pinaglalaroan ng kadiliman, ay patuloy na umaasa at naglalaban upang makalaya. Sa bawat pagkakataon, may kita sa kanyang mga mata ang labis na kalungkutan at pagsisisi. Isang tao na hindi kayang pakawalan ang kanyang nakaraan at isang nilalang na walang kontrol sa kanyang kasalukuyan. Si Gabo ay isang simbolo ng mga tao na naipit sa kanilang mga pangarap at pagkakamali. Mga tao nagsisikap makalabas mula sa dilim ngunit nahihirapan dahil sa malupit na mga puwersa sa kanilang paligid. Siya ay hindi ganap na masama, ngunit ang sumpa sa kanya ay nagiging sanhi ng kanyang pakikisalamuha sa mga nilalang ng dilim. Nararamdaman ko si Gabo. Hindi ko siya nakikita, ngunit ang hangin ay tila nabigla sa kanyang pagdating. Wala naman akong ibang magawa kundi sundin ang aking pakiramdam. Ang anting-anting na parang nagsasabing malapit na ang pagsubok. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, ngunit sa gabing ito, natutunan ko ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kung gaano kalaki ang iyong tapang, kundi kung gaano katatag ang iyong paniniwala sa liwanag. Kahit na ang dilim ay matindi at malupit, patuloy na lumalamig at ang terminal ng tren ay biglang naging tahimik. Naramdaman ko ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga ilaw na nagliliwanag sa paligid ay tila nagiging malabo. Parang natatakpan ng isang hindi may paliwanag na ulap. Lahat ng tunog sa paligid ko ay nagsimulang maglaho. At ang aking pandinig ay ang tanging malakas na pintig ng aking puso ang naririnig. Walang duda, naroroon na si Gabo. Hindi ko siya nakikita, ngunit nararamdaman ko siya. Ang presensya niya ay hindi ordinaryo. Ang bawat hakbang ko patungo sa dulo ng platform ay tila naglalapit sa akin sa isang bagay na mas madilim at mas mabigat kesa sa anumang nilalang na aking nakaharap. Ang anting-anting sa aking bulsa ay nagsimulang mag-alab ng mas maliwanag, at sa aking mga kamay nadama ko ang panginginig ng init. Sa isang iglap, nakita ko siya. Si Gabo ay nakatayo sa dulo ng platform. Nakayuko ang katawan, parang nakasubsob sa isang hindi nakikitang puwersa. Hindi ko siya makilala sa unang tingin. Ang kanyang balat ay puno ng mga marka at sugat na parabang siya'y sinaktan ng isang makapangyarihang sumpa. Ang kanyang mga mata na dating maligaya at puno ng buhay ay naging mapupungay, at ang mga ito ay naglalabas ng matinding galit at takot. At bago ko pa siya makalapitan, bigla siyang tumingala. Ang mukha ni Gabo ay nagbago. Ang mga anyo ng kanyang katawan ay nagsimulang magpalit anyo.
Naglaho ang kanyang malumanay na anyo at pumalit ang isang nilalang na puno ng kapangyarihan at puot. Hindi mo kayang pigilan, Asyong. Hindi mo kayang labanan ang kadilimang sumasakop sa akin. Ito na ang kapalaran ko at wala nang makakaligtas dito. Wika nito. Ang boses niya'y parang nagsasabay na maraming tinig. Ang tunog ng kanyang mga boses ay parang daluyong ng hangin. At bago pa man ako makapag-react ay sumugod siya sa akin ng mabilis. Ang mga pangil at kuko na naglaho sa ilalim ng balat niya ay ngayon ay tumusok mula sa kanyang mga palad. Matutulis na parang mga pangil ng hayop. Ang kanyang mga mata, pula at naglalagablab, ay nagbigay ng kakaibang takot sa aking dibdib. Agad kong inilabas ang aking anting-anting at tinlian ko ang sarili ko ng mga dasal. Alam ko ang kanyang mga saloobin at ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Ngunit ang puot na ngayon ay sumasalamin sa kanyang mga mata ay nagiging dahilan ng kanyang pagkawala. Hindi ko naman maaaring patagalin ang labanan, kaya't ang tanging magagawa ko ay ilabas ang liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Mabilis ko naman siyang iniwasan, ngunit sa bawat hakbang na tinatangkang ilayo ko siya, gumugol ng mas maraming lakas ang aking katawan. Tumataas ang presyon ng aking dibdib, kabaryo. Ang kanyang mga mata ay parang nakikita ang lahat ng nakatagong sakit na tinatago ko. At ang galit na nanggagaling sa kanya ay naging pader na hindi ko kayang lampasan. Sa bawat pagsugod niya ay naiwasan ko ang mga matutulis niyang pangil, ngunit alam ko na kung magpapatuloy ito, magiging imposibleng patagalin siya at tulungan. Wala na akong ibang paraan kundi manalangin na sana ang liwanag sa loob ko ay magtulungan upang mahanap ang tamang oras at pagkakataon upang iligtas siya sa sumpang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang daluyong ng takot, galit at lungkot ay patuloy na lumalaki. Ngunit ang mga dasal sa aking isip ay patuloy na nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng laban ay tungkol sa lakas. Minsan ang tunay na laban ay ang pagpapakita ng kabutihan sa harap ng pinakamatinding dilim. Sa terminal ng tren ay puno ng tensyon. Ang hangin ay tila hindi na humihinga. At ang mga ilaw sa paligid ay nagmistulang, kumislap-kislap parang nag-aalangan ito. Ang bawat hakbang ko ay dahan-dahan. Ang bawat galaw ay puno ng pangarap na makalabas ng buhay. Ngunit alam ko, hindi ito magiging madali. Hindi si Gabo ang kalaban na madaling talunin. Hindi mo kayang pigilan, Asyong. Tumakbo si Gabo patungo sa akin. Ang katawan niya ay puno ng mga sugat at marka ng sumpa. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng pula at ang mga kuko niyang matutulis ay tumutusok sa aking leeg. Sumigaw na sa isip ko ang lahat ng mga aral ng lolo ko. Ang mga gabay na pinapasa niya sa akin. Ang liwanag sa loob mo ay hindi lang para magtanggol. Labanan mo ang dilim na umaalipin sa puso ng mga nilalang, Asyong. Walang alinlangan ay inihanda ko ang aking anting-anting at isang matinding liwanag ang sumiklab mula dito. Habang si Gabo naman ay patuloy na sumusugod. Iniwasan ko ang matutulis niyang pangil at sabay na pinakawalan ang liwanag mula sa anting-anting. Tumama naman ito sa katawan ni Gabo. Tila hindi ito sapat upang mapigilan siya. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago. Ang puwersa ng kanyang galit ay nagiging mas malakas. Sumuko ka na, Asyong. Ang kanyang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko kayang sumuko, Gabo.
Alam ko na may kabutihan ka pa sa loob mo. Hindi ka tunay na halimaw. Hindi pa uli ang lahat. Ang liwanag ng anting-anting ay patuloy na lumalabas. Nangingibabaw sa dilim na bumabalot sa kanya. Ngunit si Gabo sa kabila ng lahat ng kanyang galit at sakit ay patuloy na sumasagupa sa akin. Ramdam ko ang lakas at ang puot niya na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, alam ko na hindi siya ganap na nawawala sa kanyang pagiging isang tao. Bumangon siya mula sa lupa. Ang mga mata niyang naglalagablab. Ngunit may konting kalungkutan sa loob ng mga yon. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal magtitiis, Asyong. Ang sumpang ito, hindi ko na kayang kontrolin pa. Wika sa akin ni Gabo. Huwag mo ngayaan na mawalan ka ng pag-asa, Gabo. May liwanag pa sa'yo. Hindi kita iiwan. Sumugod siyang muli sa akin. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas matindi ang liwanag ng anting-anting. Ang kanyang katawan ay tumigil. Ang mga mata niyang unti-unting napupuno ng mga luha. At ang kanyang anyo ay unti-unting nagbalik sa isang forma ng tao. Tumumba siya sa lupa. Ang katawan ay bumabalik sa orihinal na anyo, na tila humihingi ito ng tulong. Hindi ko alam kung gaano katagal ang laban na ito. Ngunit sa mga sandaling yon, natutunan kong ang tunay na laban ay hindi palaging tungkol sa lakas. Minsan ang laban ay tungkol sa pagbibigay ng liwanag sa puso ng isang tao. Kahit na ang kanyang sarili ay naipit na sa dilim. Matapos ang lahat ng naranasan ko, mula sa matinding sagupaan, mga kalaban at lahat ng paghihirap na dumaan sa aking buhay, narito ako ngayon, nakatayo sa gitna ng terminal ng tren. Kasama ko si Gabo, na nailigtas na mula sa mga sumpa at kadiliman. Ang liwanag na patuloy na umaalab mula sa aking anting-anting ay hindi lamang naging gabay sa mga digmaan ko, kundi naging gabay din ito sa aking puso. Habang naglalakad kami ni Gabo palayo mula sa terminal, natanto ko na may isang tao o nilalang na hindi ko nakikita ngunit palaging nariyan. Sumusuporta palagi sa akin. Ang aking gabay. Ang anghel na walang sawang nagmamasid sa akin. Hindi ko na kailangan magsalita upang siya ay maramdaman. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasabay na pabor ng langit. Tumingin ako sa buong paligid. Sa kabila ng pagod at ng mga sugat ng katawan, naramdaman ko ang isang katahimikan sa aking puso. Ang mga pagsubok at digmaan na aking nilakaran ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi lamang para kay Gabo, kundi para na rin sa aking sarili. Ang bawat hakbang na tinahak ko ay hindi lamang laban sa mga halimaw ng dilim, kundi laban din sa mga takot ko sa aking sarili. Ang takot na hindi ko kayang magtagumpay. Ang takot na baka mabigo ako sa mga ipinagkatiwala sa akin. At ikaw, aking gabay, bulong ko sa hangin, na para bang alam kong naroroon lang ito, kahit hindi ko naman siya nakikita. Patawad kung minsan ay hindi ko naramdaman ang iyong presensya, pero alam kong nariyan ka sa bawat sandali. Walang sagot ngunit ang hangin ay tila humaplos sa aking balat. Isang senyalis na siya ay naroroon at ang gabay na aking pinanghahawakan ay hindi malabo. Ang gabay na iyon ay hindi isang imahe ng lakas na nakikita ko sa aking mga mata, kundi isang hindi matitinag na paniniwala sa bawat hakbang na ginagawa ko. Alam kong hindi ako nag-iisa. Salamat sa lahat, gabay ko. Patuloy kong bulong habang ang mga ulap sa kalangitan
ay tila nagbukas upang magbigay daan sa liwanag ng buwan. Salamat sa pagtulong sa akin na makita ang liwanag kahit sa pinakamadilim na oras. Isang malamdam na liwanag ang sumiklab mula sa kalangitan. Hindi ko naman alam kung ang liwanag na iyon ay mula sa aking gabay o mula sa aking puso na natutong tanggapin ang bawat aspeto ng aking pagkatao. Ang mga pagsubok ko ay hindi natapos, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, alam ko na ang gabay ng aking anghel ay palaging magbibigay liwanag sa bawat dilim na aking daraanan. Hindi ko na kailangan tanungin kung saan ako patungo. Ang puso ko ay tumitibok ng matatag at ang gabay ko, ang anghel na hindi ko nakikita ngunit palaging naroroon. Magiging aking liwanag ito at lakas sa bawat hakbang ko patungo sa hinaharap. At sa huli, natutunan ko, hindi lahat ng laban ay para sa sarili. Minsan ang mga laban ay nagsisilbing paghahanda upang matutunan natin kung paano maging ilaw para sa iba. Hanggang dito na lang ang kwento ko, kabaryo. Maraming salamat sa iyo. Mga kabaryo, hanggang dito na lang muna ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po ninyo.